Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, naghain ng mosyon sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya kaugnay sa kanyang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court o ICC. Nauna na nga ibinunyag ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla na naglabas na di umano ang ICC ng warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa. Si Senator De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police o PNP noong panahon ng kampanya laban sa iligal na droga ng dating administrasyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, November 15, 2025, ano ang reaksyon mo sa posibleng paglabas ng warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon? Ito, ulitin lamang ho natin Ano ang reaksyon mo sa posibleng paglabas ng warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion. Good morning, Attorney Torion. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Sir, medyo nagkakaproblema lang ho tayo dito sa audio natin kay Attorney Israelito Torion. Ayan ho, kasama ho natin siya sa ilang sandali. Marinig mo ba ako, bossing? Yes, Attorney Torion, welcome back po sa Usaping Legal. Dean, kamusta po? Yes. Magandang umaga po and very happy to be here again sa iyo, Sir Danny. Sir, ito ho naghain ho kayo ng dalawang motion sa Korte Suprema kaugnay ho dito sa warrant of arrest ho, no, na ilalabas daw ho ng ICC kay Senator Bato de la Rosa. Sir, ano ho yung mga motion ho na ito? We can discuss briefly po. At do you think it's premature ho? Kasi wala pa naman ho talaga yung warrant of arrest kay Senator de la Rosa. Well, ang una pong motion na final namin, no, parang preventive motion yun kasi nagsabi yung ating ombudsman, who is an impeachable official, one of the highest official of the land, which is described under Article 11, Section 11, 12, 13 of the 1987 Constitution as the protector of the people, na may warrant of arrest na daw si Senator Ronald de la Rosa. So may presumption of regularity yun, kasi may presumption of truth yun, kasi high official siya. So based on that, inulit pa niya na sa subsequent press conference niya na meron ng warrant nandun daw sa telepono niya. So we had to assume it as true, and based on that information, we filed a very urgent motion with reiterative respectful motion to issue temporary restraining order, because it would appear that this would constitute a clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to act, because pag mag-cooperate pa rin ang Philippine government in effecting the arrest of Senator De La Rosa, then that would constitute as a violation, kasi hindi na po tayo party sa Rome Statute, hindi na po tayo under sa jurisdiction ng ICC. So final natin yon. Totoo na may report din na wala pa daw warrant kasi yung ICC spokesperson mismo nagdeklara. Yung DFA nagdeklara na wala pa silang warrant. Deklara din na wala din silang warrant. Pero ang problema kasi dito, subsequent to the declaration of the DOJ, the DFA, as well as the ICC spokesman himself, the ombudsman stood his ground and maintained that there is really a warrant of arrest coming from a third source. So we had to file that motion, if only to assert the fact
that our country need not anymore cooperate with the International Criminal Court simply because of the fact that we are no longer a party to it. So ang ginawa ko rin, meron man daw siyang kopya ng warrant, pinilan ko siya ng motion, very urgent motion to compel Ombudsman Rimulya to produce the warrant or at least print it in accordance with his declaration na nandun daw sa kanyang cellphone, and to declare to the court as to when did he receive it, who sent it to him, and under what authority was the source able to send a copy to him. Okay? Para maklaro natin kung kanino ba talaga galing yon, o baka galing lang yon sa isang former senator na gusto pa ring magpasikat at para maniwala tayo na relevant pa siya sa Philippine politics. Alright, Attorney Torion. Ngayon ho, sinabi ho ng DOJ no, na mas madali daw ho kung isusuko si Senator De La Rosa ito sa press briefing nila last week, no, para daw ho magpatuloy yung kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol, sa international community. Ano ho yung reaksyon nyo ho dito? Well, the Interpol, yung cooperation with the Interpol stems only from the fact that the warrant of arrest was allegedly issued by the ICC. So in effect, ang sa amin naman dyan ay since ang source ng authority ng Interpol is the ICC, so therefore, we did not cooperate with the implementation of the same. Palusot lamang yun. Maski sino na mga abogado, alam natin na palusot lamang yon. Parang sinasabi nila na Interpol kasi nag-request sa amin. Kung Interpol yun, may red notice sana. Kasi yung red notice that presupposes that has already been processed by the international police, that has been cleared already, and that becomes our legal obligation already to comply. If the source itself is a party to a particular treaty with the Republic of the Philippines. But the problem is, may mga contradiction in terms kasi itong mga sinasabi nila Kasi sabi nila, hindi daw mag-apply yung extradition rules natin kasi the ICC is not a state. So therefore, kung ganun pala, kung sa Interpol yun galing yung warrant of arrest, wala rin tayong legal obligation to follow with the same. Kasi nga po, it came from a party which is not a state. No, the source is not a state also. Ibalik ko lang sa kanila. Yun po ang aking sagot po dun, sir. Ngayon sir, kung sakaling lumabas ho, no, itong warrant of arrest ho ni kay Senator Bato de la Rosa, and then wala pa din ho yung desisyon ng Korte Suprema kasi yung una niyo hong motion parang March pa po no, nung nitong taon ho na ito. Ano ho ba, kusa ho bang susuko si Senator De La Rosa? Makikipagtulungan ho ba siya sa mga otoridad para ho dito? Well, that is a decision that is left to the discretion of my client. I can only advise him as to what to do, and it is really up to him whether or not he would voluntarily surrender, so to speak. Pero kung lalabas na talaga yung warrant na yun, mag-reiterative motion na naman ako kasi this time, hindi na sila makasabi na premature yung aking reiterative motion, no? Kasi kung may warrant na talaga, pag-reiterative motion ako sa Supreme Court. Ang problema ngayon, kung hindi aksyonan ng Supreme Court, ayan, medyo magsakit na talaga ang ulo ko dyan na Sir Danny. Kasi, bakit ayaw pa rin aksyonan ng Supreme Court? Meron na talagang kopya ng warrant. Oo. Dyan, medyo magsakit na ulo ko. Ngayon ho, ito, tanong lang ho ito ng bayan. No? Ilang araw na ho na hindi umaatay ng sesyon si Senator De La Rosa. Sa inyong pagkakaalam ho ba, nasaan ho ba siya at nagtatago na ho ba si Senator De La Rosa? Hindi po siya nagtatago. Gaya ng nasabi ko in previous interviews, he is just gathering facts, no, so that he can be rightfully advised and rightfully guided as to the course of action that he would take, no, given the fact that sabog po ang messaging ng ating gobyerno. Bakit ko nasabi sabog? Yung DOJ at DFA sabi wala daw warrant, no? Pati yung PCTC ata sabi wala daw warrant. Nagpadala na ako ng official letter doon sa DFA at DOJ. Yung DFA nagsagot na wala nga talagang warrant. At saka alam mo anong sabi nila, Sir Danny?
nilagyan pa ng confidential yung letter. Paano naging confidential yun? Sasabihin ko dito and na nag-answer na sila. Tapos, ang sabi na yung extradition rules daw doon sa kanilang letter ay hindi daw mag-apply kasi hindi daw state daw ang ICC. So, ang sinasabi ko, kung yun ang sabi ng DFA, yun ang sabi ng DOJ na walang warrant, paano yung ombudsman? Sabi, may warrant daw talaga. Di, ang dapat gawain ni Senator Bato de la Rosa is, verify muna niya kung totoo ba talaga para mag-guided siya sa kanyang proper course of action. That does not mean that he is in hiding. Alright sir, ito naghain ho yung kampo niya dating Pangulong Duterte naman ng appeal brief no on jurisdiction dun sa appeal chambers so ng ICC para ho talagang yung related nga ho sa jurisdiction ho ng ICC no para may apela ho ito. Paano ho ito makaka-apekto doon sa kaso din ni Senator Bato de la Rosa din ho? Well, yan, mag-prove yan na premature nga yung alleged warrant. Pero nagtataka nga kami na bakit talaga ito nag-maintain talaga si Ombudsman Remulla na yung issue on jurisdiction nga kay Presidente Duterte is on appeals chamber. And as a matter of fact, yung spokesperson ng ICC, wala pa nga daw ang kaso doon. Pero the fact kasi na ombudsman siya, no? Ang napakataas ng kanyang ranggo, hindi kami dapat magkumpiyansa. We have to exert efforts in order to prevent the arrest of our client should the information of Ombudsman Remulla be true. Kasi ang dali-dali kasi kung mag-relax na si Senator De La Rosa, tapos po, ano naman siya, pupunta doon sa Senado. Bigla na lang, we just received 30 minutes ago the warrant of arrest, the communication from there is already a red notice. Patay tayo. Sino ang lulukuhin nila, bossing? Tayo? Oo, si General De La Rosa pa. Magbuka kaming tanga. Ang dali-dali lang nilang sabihin, 30 minutes ago, meron ng information, meron ng email sa amin. O, di ba? Kawawa naman kami niyan. O, tapos, i-whisk away na naman. Kasi on the ground that it is surrender under Section 17 of RA 9851. Ako naman, tutula na lang ako na naman dyan doon sa Supreme Court. Kawawa naman ako para akong gago. Alam nyo naman na medyo matagal ang justice system natin. So, Senator Bato de la Rosa, I understand him, has to relax and find more, information as to whether or not the arrest warrant is indeed true. Alright, aabangan ho natin yan itong linggo na ito at masusunod na araw po itong warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Sir, Attorney Dean Israel Tutorion, maraming salamat ho sa inyong oras sa ating programa. Salamat talaga sir. Salamat po sa panahon na binigay mo sa akin. Thank you. Si Attorney Israel Tutorion, abogado ni Senator Bato de la Rosa.